Mga kababayan, 2 linggo na po yung lumipas simula nung naipasa sa Kongreso at Senado yung panukalang batas upang palawigin ang termino at itakda ang kanilang panunungkulan. No? Wala pa rin pong aksyon dito ang Pangulo eh. Ito po ang kahantungan niyan. Napakahalaga po kasi na magbibigay tayo ng update dahil malapit na po ang 30 days. Ito po yung sinasabi kong 30 days, yung kanilang panukalang batas sa fixed term setting bill na layunin nga na palawigin ang termino at yung mismong araw. Ayon sa ruling ng SC ay December 1, 2025 dapat. Kaya lang yung pinasang batas, wala pa pong pirma eh. Kaya hindi pa rin po ito nagiging ganap na batas. Ganito po ang mangyayari. Meron po kasi tinatawag na kapag yung panukalang batas ay umabot na po sa 30 araw or 30 days, automatically ay tatawagin itong lapse into law. No? Lapse into law. Ibig sabihin, ito po ay magiging isang ganap ng batas at pwede na pong i-enforce ng gobyerno kasi nga ganap ng batas. Kung ito po ay hindi na pinirmahan or hindi na aksyonan ng Pangulo, kahit man na alam ng Pangulo na natanggap niya yung panukalang batas na yon at hindi lang napirmahan, no? Sa kanyang kaalaman ay magiging ganap na po itong batas. Pero dapat kasi pag ganyang mayroong mga panukalang batas, yung concern niya ay simula nang ito'y kanyang matanggap, dapat ay bibigyan niya ito ng panahon para reviewin kung ito ba ay naaayon sa saligang batas o hindi. At doon, pwede po siya magbito. At dito naman sa kanyang pagbito, ibig sabihin po nun ay disapprove ang panukalang batas. Disapprove po or block. Ang mangyayari po pag na-disapprove itong kanilang panukalang batas, babalik ito kung saan man ito nanggaling. Siyempre sa legislative, kung saan ginagawa ang batas, sa Congress or Senate na yan at magkakaroon po ulit sila ng botohan kung ito ba ay kanilang itutuloy o hindi na. Diba? Magkakaroon ulit sila ng mga agreement dyan kasi nga binito ni Presidente pag-uusapan nila. Bakit sa tingin nyo natin ay binito ng Presidente, meron kayang mali? Ganun ang magiging kanilang gagawin dyan. At magkakaroon na naman ng mga panahon, mga sesyon para maging or ipagpatuloy na naman itong naudlot na panukalang batas. At ang usapin na ito, no, halimbawa nga binito ay disapprove, talagang ang magiging eleksyon ay kung ano yun, naaayon sa konstitusyon. Siyempre, December 1, 2025. At kung wala naman nagpetisyon, hindi naman napirmahan, lapse into law, magiging sa November 2 na ang eleksyon nitong BSKE. Kaya nga nag-a-update tayo kasi wala pa Hindi pa rin po ganap mga kababayan kung ano ba nangyayari dito. Maarahil pinag-aaralan pa kasi pipirmahan lang naman Kapag andyan na yung papel, siyempre babasahin niya, pipirmahan. Kung para sa presidente ay approve na approve, malinis, walang sabit, pirmado na yan at tuloy-tuloy na sa 2026. Wala pa din. Namamayani pa rin kasi December 1 na 2025. Kaya nga nag-adjust. Yung adjustment talagang yung palang binago sa COMELEC Nag-adjust sila, no? Dating voters registration ay July 1 to 11, na ginawang October. Until next year, 2026. So, mahababang preparasyon. Kahit siyempre, ang epekto nito sa panukalang batas ay parang mababaliwala lang. Panahon na naman
aksayado na naman sa panahon at pera ito. Kaya dapat ang presidente, nasa kanya pa rin ang huling alas. At tignan pa rin natin, andyan pa rin kasi ang Korte Suprema. Kaya dapat yung move ng president ay malinis. Siyempre, at dapat alam niya na yung kanyang magiging desisyon ay naaayon na sa batas. Para sa akin, ang pinaka-safe move dito ay ituloy sa December 1, 2025. Saka ngayon, i-apply yung fixed term. Yung pinaka-basic yun eh. Isa sa pinakamagandang move yun ng magiging desisyon. Paano ba mangyayari? Pwede naman po maglabas ng executive order. Siyempre, ang palasyo. Pwede ang executive order. Halimbawa, bibito niya yan. Tapos executive order. Pwede bang ganito gawin? Ganito na lang ang gawin. No? Parang mungkahi. Ganito na lang, ituloy na natin sa December. Total, meron na kayong panukalang batas. Tuloy muna natin, tapos yung panukalang batas ninyo, i-apply na natin. Pwede naman siguro yun. Or yung isang pinaka-safe move din na pwede, magiging sa year 2027. Paano pag 2027? Sa incumbent, yung mga nakaupo na, magiging 4 na taon na sila, 23, 24, 25, 26, 27. Makikinabang na sila sa fixed term na yun eh. Kaya nga tinawag na fixed term eh. Diba? Kasi ilang buwan pa naman nililipas, sa tingin ko ay kaya pa yan, mahabol. May apply yung batas na yun, yung fixed term setting bill. Diba? Nai-content ko na to at maraming gusto na pwede rin yun. Pwedeng 2025, saka i-apply yung 4 na taon o pwedeng 2027 para yung nakaupo. Makinabang sa 4 na taon at yung kanilang mga proyekto ay kanilang magagawa. Kasi kung iisipin nyo nga naman, 2 years, ano bang klase? Meron kang magagawang proyekto dyan. Pero paano kung medyo kailangan ng panahon? Sayang, yung nasimulan. Kaya dapat isipin din ni PBBM yung mga proyekto para sa mga barangay. Ayun po ang ating pinupunto ngayon dito. Yan, mag-iwan kayo ng mga opinion dyan. Siyempre, may mga nanonood dito, may mga nagko-comment na rin dyan ng mga barangay official, nababasa ko eh. Ang ating pong content, nasa gitna tayo, lahat po welcome mag-comment dito. Kahit sino, welcome po mag-comment. Okay? Basta maayos lang yung comment, yung may respeto. Alright? So, share ang video, subscribe. Hanggang dito na lang. God bless.